Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ba para sa inyo ang mahirap na katanungan? Ito po ba ay tanong tungkol sa mga bagay na hindi talaga arok ng ating isipan? O po pwedeng ito ay patungkol din sa mga bagay na ang sagot ay alam na naman natin kung tutuusin. Pero kaya mahirap ay dahil ayaw lang nating tanggapin. Kitang-kita po yan sa mga nangyayaring hearing ngayon. Kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects na yan. Di ba? Madali naman talagang sagutin ang mga tanong kung handa lang na ang katotohanan ay tanggapin. Anyway, narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pahayag ng Panginoon sa mga tao na parang isang sentimiento. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Actually, medyo nalungkot ako ng konti nang makita ko ito sa Tagalog version dahil mas gusto ko yung dating sa English version eh. It goes like this. Why do you call me Lord, Lord, but you do not do what I command you? Diba? Patanong eh. At personal yung tanong na para bang tinitingnan tayo sa ating mga mata ng ating Panginoon. Mas may dating eh. Kaya nga if ever na ito'y itanong sa atin, hindi ko alam kung paano natin ito sasagutin. Kasi walang ibang sagot dito kung tatanggapin lamang natin ng totoo, kundi ang, if ever, kapabayaan, kapalalauan o kayabangan natin. Kasi alam naman nating maliwanag na ang Panginoon ay Panginoon talaga ng buhay natin eh. Maliwanag yan, sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat. Ano ang sabi niya? Sa Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you'll be safe. Siya din kasi ang may sabi sa 1 Timothy 2 verse 5, there is one mediator between God and man. There is only one God. At yan ay ang ating Panginoon lamang. Sinugundahan pa yan ni San Pablo sa Acts of the Apostles 4 verse 12 nang sabihin niyang, there is no other name under the heavens given among men by which we are to be saved, kundi ang pangalan ng Panginoon lamang. Ang Panginoon din kasi ang nagsabi niyan at nagpatunay niyan. Ang sabihin niya, di ba minsan, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At alam natin ito bilang mga Kristiyano. Naniniwala tayo dito, pero bakit hanggang doon lang? Bakit hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban? Gayong kapag sinabi nating Panginoon, Panginoon, ang ating Panginoon, itinuturing natin siyang hari kung gayon. At totoo naman, dahil hari talaga ang ating Panginoon. Pero kung hari siya, yun nga eh, bakit hindi natin sinusunod ang mga utos niya? May mga alipin bang hindi sumunod sa utos ng hari nila? Wala. In connection with this, yung pagtawag kasi ng 2 beses sa pangalan ng tinatawag ay indikasyon ng isang magandang relasyon or indikasyon ng pagmamahal ng tumatawag sa tinatawag. Kaya nga 2 beses tinawag ang pangalan ni Moises, Moises, Jacob, Jacob, Abraham, Abraham, Jerusalem, Jerusalem. Sign of endearment yan. Ngayon, kung mahal natin ng Panginoon, yun yung sinasabing tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Di ba mahal niyo ako? Bakit ganon? Kung mahal natin siya, bakit gumagawa tayo ng mga bagay na alam nating masasaktan siya? Di ba? Kaya valid yung tanong eh. You call me Lord, Lord. Why do you call me Lord, Lord? And yet, you do not do what I'm commanding you. Hari mo ba ako? Mahal mo ba ako? Di ba? Ngayon pa lang, hirap ng sagutin. Hindi dahil hindi natin alam natin ang sagot. Pero ang sagot ay tutukoy sa kapabayaan, kapalaluan, kayabangan natin. Ang sagot ay hindi talaga natin itinuturing na Panginoon ang Panginoon natin. Hindi talaga natin minamahal ang Panginoon
natin. Kasi hindi naman din tayo pwedeng magsinungaling. Hindi natin pwedeng sabihin sa salita na hindi naman natin na mapakita sa gawa. Kaya po sana, maaga pa lang, ngayon pa lang, pag nilayan na po natin ang katanungan ito, hindi man po tayo makasagot ay gawa na po natin ng paraan na ituwid natin ang ating mga kabuktutan at punan na natin ang ating mga pagkukulang bago pa sumapit yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 7:21 na kahit ano ang gawin nating paliwanag ay hindi na po niya tayo pakikinggan sapagkat marami na po tayong pagkakataon na sinayang upang kanyang pagiging Panginoon at ang ating pagmamahal sa Kanya ay ating patunayan. And I believe when that happens, wag naman sana sa ating buhay, that's the start of hell in our life. Yung hindi napakinggan ng Diyos ang ating pagsusumamo, ang ating pagkapaliwanag, and then we suddenly realize wala na nga pala ding paliwanag na sasapat para maipaliwanag kung bakit sinayang natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, who is the most deserving of all our love. Ayun nga pong tanong lang ng partner mo na nagmamahal sa iyo, bakit? Ba't mo ko niloko? Yung tanong lang ng magulang mo na nagmamahal sa iyo, na ginawa ang lahat para sa iyo, anak, sinira ang buhay mo. Mahirap nang sagutin eh. Yun pa kayang ang Panginoon ang siyang magtanong sa atin. Gayong lahat naman ay ginawa at binigay niya. At gusto pa niyang ibigay para sa atin. Kaya sana, mga kapatid, gawin na po natin habang maaga ang dapat nating gawin para sa ating Diyos at sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Kung meron man tayong mga pagkukulang na dapat punan at kung meron man tayong mga pagkakamali na dapat ay ituwid natin, gawin na po natin bago pa nila tayo tanungin. Amen.